Salamat, magandang gabi Pilipinas. Ito pa rin po ang inyong kaulayaw ngayong gabi. At ito po ang lingkod bayan na may puso mapagkawang gawa sa mundo ng balitaan, kalusugan, kapayapaan, katiwasayan at kagandahan na may kalakip na tugtugan. Caregivers, lovers, ay sumasa inyo po para po sa lahat. Ito po ang inyong lingkod bayan, Doc Ancient Alien Specialist Yunugayre. Muli po ay nagpapatrol sa atin lahat. Tungayan po natin at bigyan po tayo ng pagpapala ngayong pong gabi sa ating pong nakalat na mga sariwang balita ukol sa kalusugan. Siyempre kasama po ang ating mga reporter sa lansangan na tadtad po ang hirap at pagod sa mga ulang binabata ng ating pong mga kasamang reporters. Samantala, may tumawag po sa atin na talagang luklok ng pigati at pumipila sa mga na-advertise po natin na mga kasamahan natin po sa media. Isa pong mataas na TV host na sadya naman pinipilahan pong muli ngayon sa Batangas ang dumulog sa atin. Isang pasyente po doon na talaga naman nabigla tayo at nalunos ang aking puso sapagkat hindi po sa pagbubuhat ng ating pong sarili at bangko Pilipinas, ang ating pong Ancient Alien Specialist Medico ay sadya po talagang talamak sa pagbibigay daan sa mga hindi napapansin online gamutan para po mabatid lang ng buong Pilipinas na may isa pong dapat nating malaman at matanto sa ating kapanahunan ito. Hindi lamang po isang exorcist spiritual ang ating pong lingkod, kundi universo. Nandiyan po ang mediko na talaga pong nag-aral ng ating pong hinahamon sa buong mundo. Hindi lamang po dito sa ating bansang Pilipinas, manapay worldwide. International po ang ating pong himala na binubuksan sa publiko. Sana po mapansin po natin kung paano po tayo humahaba ang ating presensya, humahaba ang ating buhok, humahaba ang talino bagamat tumatanda. Isa pang callers ang binigyan po natin ng agaran, solusyon, kagalingan sa kanilang suggestion ng pagigipong isang stroke. Hindi po natin babaggitin ang kanyang identity, pero po sa commentation bibigyan po natin ng linaw kung sino ang mga ere, no? Ang mahalaga po natin ay nabigyan po sila ng agarang treatment online. Hindi na po nakakatulog within a matter of years, 1 year ang mag-asawang ito. Construction po ang asawa at sadya na po ang hindi napapansin na mga kasamahan po nating albularyo sa kanilang mga programang nilalantad sa publiko. Tayo po ay isang rescuer, respondent para po sa mga ganitong aping Pilipino na hindi po napapansin. At bakit po ang katanungan ng inyong lingkod ay bakit mahirap pa sa daga ang buhay? Bakit kinukulang pa? Nagkukulang pa ang mga amo, lalo na po sa Middle East. Hindi lang po dyan, sa buong mundo po na may mga aswang na ang lahi po ay talaga namang nasa anito, nasa engkantuan, nasa kakaprian, nasa kadiliman o nasa kademonyohan ang kanilang alkan. Ay isa lang bahid na isang pobre, bakit alis sa pagtatrabaho, bakit naman gagawan pa ng masama? Ako po dati hindi naniniwala diyan sapagkat ako po naparusahan din at natalo. Sapagkat lasing ko po tayo, minsan hindi kakapag orasyon at naging one-eyed po tayo. Nabulag ang aking isang mata. At hayaan po natin at ipapagamot po natin sa scientifico. At babalik po tayo sa usapan, lahat po ay nagagawa ng isang material na may demonic. Kaya po, pagkaingat po tayo mga Pilipino at narito po ang patutuo sa atin. Bagamat tayo po'y gwapa at gwapo, at yan po'y lugod kong sinasabi na hindi ligtas
kung hindi po tayo magdarasal gabi't hapon, no? Ang karamdaman po ay hindi po nagbibigay po ng pasiya kung kailan darating. At ang war sa kalusugan po between good and evil ay talagang aking pong nalunos na naramdaman. Ang kaimpyernuan ay aking naramdaman. Kaya ang payo ko po sa lahat po ng mga manggagamot, huwag bumaliktad. At yan po ay magdurusa tayo. Kung nasaan po tayo sa puti, sa pula, manatili po tayo sa kabutihan. At mabuti na lang po at ang ating kaibigang ito ay napatawag at yun, nabigyan po ng maagang kagalingan. At ang sabi po ng kanyang asawa ay siya raw po lamang isang construction, walang pera, wala lahat. Pero ang sabi ko po sa pamilya, wala po silang babayaran ni singkong naduduling. At yun po ay gumaling na. Ay sadya naman mga kababayan, ako'y nalunos talaga sa balitang ere sapagkat hindi ko sukatin akalain paano ang isang mahirap pa sa daga ay makakapunta kung saan man po naroon ang isang manggagamot. Wala. Kaya po naisipan ko na ako nang tumawag. Ako na nagpa-load, ako na lahat. Ako na nagpakandila, lahat na ako na po. At sana ay ang request ko lang po sa pamilya, i-share natin ang video ito sapagkat hindi po karuwagan na tayo po'y makatulong. Hindi makaperwisyo kundi talagang maging isang ehemplo tayo ng lingkod bayan sa pagigipong isang public servant. Kahit po tayo naghihirap-hirap ay narito pa rin po ang inyong abang lingkod na handang makiramay sa oras po ng kagipitan. At wag po natin intahin ang malagasan tayo ng mahal sa buhay. Narito po ang aking website. Narito po ang Facebook. Lahat na po, Instagram, ay magbubukas po muli tayo. TikTok, i-open ko po ang TikTok natin. At lahat po ng YouTube ay nandiyan po, nakapaligid sa atin, no? At napakaraming account po natin na pinalipad natin sa ere para po tayo mapansin ng publiko. Ang buhay at kamatayan po ang amin pong pinaglalaban at ang makatulong. Ang pagbuhay ng patay ay sadya namang wala pang nagbibigay ng makasaysayang istorya. Yan po ang hindi ko po rin pinuputid sapagkat napakahirap po na mag-upload ng mga ganitong senaryo sapagkat privacy po ng pamilya to. Ay hayaan po natin ang publiko na masilayan. At sana may share naman yung mga nag-abroad na dyan, kung saan man kayo lupalot ng mundo, huwag po kayong tumigil na maging batbat din ng katotohanan ang inyo pong patutuo sa inyo pong mga karamdamang talaga namang nabuhay kayo at bumangon sa patay. Hindi ko na po pwedeng ako ang magbangon ng sarili ko. Kaya pinapakiusapan po natin ang mga kapatiran po natin na namatay, na muling nabuhay sa kanilang naging karamdaman. Huwag po ninyong bigyang lihim ang mga bahagay na talaga pong karumal-dumal at nakaka-rimaryo na pangyayari. Sapagkat kayo po ang sandalan-sandigan ng programa. Hindi po natin makikilala ang programang ito nang wala kayo. In a million times, I am calling for the attention of all those who've been a victim of death. No? You awaken your dead body for about a second and be a good philosophy on what happened to you those days. Sana po ay lumabas kayo sapagkat napakahirap pong mag-anyaya na may mga karamdaman. Bagamat yan po ay talamak na at humamon po sa buong mundo at wala ni isang bumalandra kumontra sapagkat ito po ay isang kiss of death na isa pong martial arts na nagbibigay lunas sa lahat po na may karamdaman sa pamamagitan po ng hininga. Yan po ang pinakang the high state of health is without breathing for about an hour. So mga Pinoy, sana po ay inyong mapakinggan at marinig ang mga panagoy ng inyong baglingkod na sana po ay magsama-sama tayo
sa rurok ng kalusugan. Tumatanda na po ang inyong lingkod at sana ay ang mga disciple po natin na naturuan po ay sadya namang lumabas na. Tumatanda po kayo, tumatanda ako. Sa mga natulungan po natin, sa mga naturuan, magsama-sama po tayo. Ipakilala po natin ang inyong pong lengguwahe ng kalusugan na napag-aralan sa Youth Guangdu Association. At hindi po natin dapat kalimutan ang misyong ito, sapagkat ito po ay misyon ng buhay at kamatayan. Alamin po natin may mga karamdaman nasa banig ng hirap at panagoy. Marami ang nagdadalamhati, condolence, nangamatay sa lahat po ng walang kakwenta-kwentang dahilan ng kalusugan. Ang mga tao ay nagsisimba, nagdarasal, ngunit ang ilan ay hindi naniniwala sa Espiritu. Kaya po ako ay isa na pong patutuo bilang isang pilosopo Tasyo. Anong araw ay hindi naniniwala sa mahika ng kadiliman. Ang katotohanan sa likod ng liwanag ay may dilim. Kaya halina po natin ilawan ang dilim at halina po tayo laging nasa buhay po at likuran natin ang liwanag. Ang pagmamahal, pagpapatawad po, ang ating sandigan, ang ating kanlungan, ang ating maasahan ay ang ating Ama sa Langit. Sa lahat po ng naaral natin sa lihim na karunungan ng kalusugan ay ating pong napagtagumpayan at naibasbas po natin sa buong mundo kung ano ang kawalan, kung ano ang kulang sa medisina, at kung ano po ang magagawa natin sa mga mahirap na tulad ko ng mga Pilipino. Magsama-sama po tayo at yan po ay walang kabayaran, walang donasyon. Tumawag lang po tayo sa aming numero 0951-932-4495. Yan po ang bagong contact number po natin na pwede po natin magamit. Yan po ay open 24 hours po yan, 7 days a week. No sleep po tayo, no sleep, para po makatulong ang inyong abang lingkod. Ang lahat po ng Juan de la Cruz sa buong mundo ay magigising, sapagkat narito po ang inyong abang lingkod, handa pong magbigay pugay at ulat, balita, mapatrabaho, mapag-ibig, mga kasawian, mga nawawala pong ari-arian natin ay ating pong tutaklasin at bibigyan po ng himig at kasagutan at mga iba pang problema sa buhay. Sana po katulad po ni Mang Bert, ngayon po ay nasa kabilang linya, mabuhay.